Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Nako po, Senator Raffy Tulfo, humagulgul po sa iyak, nagdrama. Sinupalpal ni Pia Cayetano. Kasi nga mga kababayan, hindi daw siya hinaharap ni Alan Peter Cayetano ng minority leader na di-delay daw yung kanyang committee. Bakit daw ayaw pirmahan ni Peter Cayetano yung mga papeles? Kaya yun, inilabas yung kanyang hinanakit, naglabas ng sama ng loob. Ayun, humagulgul sa iyak. Yan po yung mga sabi ng komento. Dito, nabuljak ni Pia Cayetano. Mga kababayan, panoorin natin. Di ba itong si Senador Raffy Tulfo na kapatid ni Bendalo, magaling lang ito sa mga chismisan at mga away ng mga magkasawa, ng mga seaman ng mga OFW, agawan ng mga lupa. Pero pag national issue na flood control scandal, tahimik na tahimik. Bakit kaya mga kababayan? So ngayon, lumabas ang tunay na pagkaiyakin. Sabi niya, mula nung naging senador daw siya, hindi siya nag-iiyak sa social media. Hindi gaya ni Peter Cayetano, live daw ng live ng FB. Dito po mga kababayan, buljak talaga. Swerte mo, wala si Senador Marcoleta. Pag nandyan si Senador Marcoleta, baka lumuhod ka kay Marcoleta. Kasi nga, lagi ka ring supalpal Ididibate mo mga abogado. Sabi nga ni Marcoleta, mahirap kausap ang walang alam at walang background sa batas. Kasi nga, ipipilit yung gusto kahit baluktot na. So ngayon mga kababayan, nayari ni Pia Cayetano. Pakinggan po natin paano pinaluhod ni Pia ito. Yes, Senator Raffy. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Mr. President, in the past few weeks, I have coordinated with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the minority floor leader to... So eto na mga kababayan, mag-iiyak na. Di ba mga kababayan, nung wala pa sila sa politika, nung sila ay komentarista pa, yung sumbungan ng bayan Raffy Tulfo in action, talagang sikat na sikat ang mga ito at nire-respeto. Akala natin pag nasa gobyerno ito, sila ang malalapitan at talagang sila ang magiging sumbungan ng bayan. Pero anong nangyari mga kababayan? Bumaliktad! Kumampi sa mga Bendalo, mga Hestas Barabas. Tignan mo yung kapatid niyang si Erwin Tulfo. Lagi niyang binabanatan si Kiko Trillanes, Hontiveros at si Manang Lenny. Sinabihan pa niyang ingungod-ngod. Kukuyugin ng kung ano-ano. Di ba ganyan yung mga sinasabi niya? Pero ngayon mga kababayan, bumaliktad na. Talagang kinain ng sistema. Tignan nyo mga kababayan, nag-iiyak si Raffy. Confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. If you have time to go on FB Live, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha daw ng go signal
nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanya. O, kita nyo, hostage daw ni Senator Alan Peter Cayetano yung mga bills na isinusulong ni Rapi Tulfo. Tignan nyo mga kababayan, ang galing-galing, no? Pero dito sa mga national issue, ayaw magsalita. Bakit hino-hostage daw ni Cayetano yung mga bills na ito? Nag-iyak na, kaya dito mga kababayan, masasampal ni Pia na kapatid ni Alan Cayetano. Tignan nyo mga kababayan, paano masampal ng katotohanan nito. Tignan nyo po mga kababayan na. Yang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete the 32 committees. We recognize Ayan mga kababayan, dito na papasok ang kapatid ni Senator Alan Cayetano. Bubuljakin talaga itong si Tulfo. Nakakala mo kung sinong VIP. Mga kababayan, tignan nyo paano ginulpi ni Pia Cayetano ito. Tignan nyo po mga kababayan na masusulpak ito. Tignan nyo po ha, ito po. Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. Senate President. Tignan nyo po mga kababayan na magugulat Actually, kayo. I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. And I certainly hope, that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. Ayan mga kababayan, isipin mo, kabago-bago pa lang na senador, pa-VIP na, di antayin mo si Cayetano. Wala nga. Hindi nga pumasok, baka may sakit yon. Wala kasi si Alan Cayetano dyan. Aba, gusto niya pipirmahan agad ni Cayetano. Sino ka? Pa-VIP ka? Hindi ka makapagantay? Gusto mo, Rapi in action Tulfo na? Gusto mo, ma-resolve agad? Akala mo, mag-asawa lang na usapan? Akala mo, kabit-kabit lang ni chairman? Akala mo, may sinuntok na traffic enforcer, sinuntok yung driver, walang lisensya, nag-away, tapos ikaw na nandyan, akala mo Rapi Tulfo, radyo na, akala mo nasa radyo ka na, nasulpak ka tuloy. In 19 years na nasa Senado ako, walang ganyan. Walang drama-drama dito. Sasabihin mo, hostage. Pero flood control issue, tahimik ka. Yan ang sinasabi ng mga komento, pa-VIP ka, di antayin mo si Cayetano. Wala nga siya, hindi nga siya pumasok dahil
Tila masama ang karamdaman nito. Masama ang kanyang kalusugan. Akala mo radyo yan? Akala mo may sinapak na naman na going bulilit sa kanto? Pinagalitan ni teacher yung kanyang estudyante? Akala mo si Spider-Man ka na hero ka? Akala mo radyo tulpok in action yan? Di ba mga kababayan, hindi antayin mo. Hindi mag-iiyak-iyak ka, sasabihin mo, yo, stage yung mga billings, ina OFW, yung mga ano-ano. Ayan, nasulpak katuloy ni Pia Cayetano. Yan, kabago-bago mo. Wala ka namang ginagawa dyan. Puro paporma-porma ka. Eh, paano pa kung nandyan si Senador Marcoleta? Eh, dinasampal kayo at pinag-untog-untog kayo ni Marcoleta dyan. Eh, di ba mga kababayan, nung nandyan si Marcoleta, hindi kayo nagsasalita. Ngayon na si Alan Cayetano lang at Pia Cayetano yung mga abogado dyan. Kinakayan-kayanan nyo lang. O ngayon, nasampal ka tuloy, nasampulan ka tuloy. O di ba? Ba't sasabihin mong hostage? Sabi ni Cayetano ni Pia dito, ayan, mga kababayan, na real talk talaga ito. Pero pag flood control, tahimik, walang ginagawa, tahimik pa kay Lito Lapid. Tapos ngayon, pa-VIP ka, akala mo, bossing ka, bossing? Bossing ka, tulpok? Di ba mga kababayan, maraming mga nabudol ang mga ito. Yan ang sinasabi ng mga komento. Nung nasa TV pa sila, nasa radyo sila, sumbungan ng bayan, pila-pila. Uunahin yung vlogger na viral para kumita. Pero yung naghihingalo doon sa gilid, ayaw. Gusto nila yung viral agad para malaki ang kita, malaki ang revenue. TV lang palang gusto nila pag may nakatutok na camera. Pero sa totoong buhay, ito, national issue na flood control issue, walang masabi, mema tahimik, mema lang, ngayon nag-iiyak na. Yan ang sabi ni Cayetano. Yan kasi mga komento, internalize ko na lang. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama. O ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po. Pareho naman pong majority and minority gusto ng mag-focus sa trabaho. Yeah. At kanina ho, natapos na ho natin yung anti-hospital detention na napakaganda po yung debate at pag-amenda. At naniniwala po ako na mabubuon rin natin itong mga committees natin sa pamamagitan ng coordination between yours truly and the majority leader. Yeah, Mr. President, we'll just both reach out to our dear friend, Yes. the minority floor leader. He's not feeling O, ayun mga kababayan ko, anong sinasabi ng mga komento na bash itong si Tuplok dito? Tingnan nyo ha. Sumobra laki ulo ng Tuplok na to. Kumakampi sa kawatan matapos gamitin ng mga Duterte. Matapos gamitin ng mga Duterte, biglang tatraydorin para ambisyong maging presidente. Kita nyo? Sa tingin nyo mga kababayan, maging presidente itong si Tulpok na ito. Malabo. Malabo pa sa pusit. Never nagdrama pero pati timer iiyakan na. O nga, nag-iiyak. Laging iyakin ito mga kababayan. Diba? Ba't kayo? 2 minutes lang ako. Tapos yung isa 10 minutes, 15 minutes. Ba't kami mga Tuplok biglang yung timer pinapatayan. Itong rapid tulpok in action na to, iyakin na. Akala niya nasa radyo siya. Ayun, naging iyakin na. Wala namang pakinabang yung mga ginagawa mong mga bills dyan. O, tignan mo, binabanatan ka ng taong bayan. Tignan nyo mga kababayan ko, ha. Never nagdrama pero tahimik sa nakaw na flood control. O, nakita nyo? Yung puro kadramahan ginagawa, may mukha pang magsabing di siya nagdrama.
kapal muka ng tulpok. O, sabi ni Bima Celiana, walang kwentang mga tulpok sa Senado, ba't nanalo yan? Nabudol din kasi tayo. Most dramatic in the class. Yari na. Tulpo brothers, maingay lang pero tahimik sa flood control. Let's ka, tulpo, sabi puro ka drama. Drama ang tulpok, pero yung anak mong butanding, galon-galon, tinutungga sa Vegas, alaka. Tulpo is really a drama king. Those two tulfos have that arrogance to act like they are the best. May hiya kang mga kurap at nananyakis. Yan ang sabi mga komento. Ginagamit na naman ng mga OFW, ha ha ha, para sa 2028. Matapang lang magsalita ang tulpok, pero nawala ang tapang na lumaban sa katiwalian, ekis na election tulpo. And these are the people running this country, sad situation. Robos King, wag magmagaling. Tulpok. Ay, nako. May reklamo na naman si Boy Pack, nako po. Robos Tulpok, nako po. Ayan mga kababayan, kaya pala ring bell iiyakan. Tigilan mo, pagbabasa Robos King, ikaw ang tunay na madrama. Never daw nagdrama at nagsinungaling ang pero kampi naman sa mga magnanakaw at sinungaling. Nako po mga kababayan ko. Yari na. O mga kababayan ha, tignan nyo ito. May ipapakita ko sa inyo ha. Ito po. Meron ako ipapakita ha. Tignan nyo ha. Si Erwin Tulfo versus Manang Lenny. Tignan nyo mga kababayan na paano niya gamitin si Manang Lenny ngayon. Tignan nyo mga kababayan ko. Binabanatan niya si Manang Lenny nung nakaraan. Tignan nyo mga kababayan ha. O tignan nyo. Tignan natin anong ginagawa ni Erwin Tulpok ngayon. O wait lang, hindi natin mapakita. So ito po, pakinggan nyo na lang ito. Mamaya ipapakita natin, nagre-read kasi He hasn't been feeling well, so let's give him. We'll reach out to him. We'll reach out to him, and by tomorrow we can settle this issue and elect already the members of the minority. O isipin nyo, may sakit pala si Cayetano. Mga kababayan, tas nag-iiyak ka. VIP ka, Tulpok? Pasikat? Ano yun? Gaano yung ka-importante yung mga bills mo? Hindi ka makapagantay? Di magantay ka. Anong gusto mo? Rapid Tulfo in action? Agad pupunta si Kapitan Kagawad? Tignan nyo mga kababayan na gaano kabudol ang mga ito. Yan ang sinasabi ng mga komento O tignan nyo po ito ha. O tignan nyo po ito. May papakita ako sa inyo. Ganito po gamitin ni Erwin Tulfo si Manang Lenny. Tignan nyo po mga kababayan ha. May papakita ako sa inyo. Ganito po manggamit si Erwin Tuplok. Tignan nyo mga kababayan, TikTok. Tulpok. Tignan nyo mga kababayan ha. Paano po gamitin Tignan nyo po ha, may papakita ko sa inyo. Paano gamitin ni Erwin Tuplok si Manang Lenny. Tignan nyo. Ito po. Hindi natin ma-play yung video Okay. Mamaya na lang mga kababayan. Hindi natin ma-play yung video. So ito na lang. Ituloy na lang natin ito. Hindi natin ma-play yung video. At least I can guarantee and say that Senator Amy is on all those committees. As being Deputy Minority Floor Leader, she's in all those committees. At We just have to elect masipag yan si other Senator members. Amy. Opo. So don't worry, Mr. President. We'll reach out to our dear Minority Floor Leader, and I'm sure by tomorrow we can settle this all, and we'll start electing members to be able to sign the committee reports. Yeah, We because- guarantee all our members, both in the majority and the Yes, minority. because we cannot sign the committee reports without completing the committee memberships, as well as the
BICAM and the ratification without completing the membership. So it's really important that we should complete that Yes. as soon as possible. Absolutely, Mr. President. And finally, Mr. President, before we adjourn, just two administrative matters. Mr. President, following are some of the measures relating to Paxilic and O, kita nyo mga kababayan ko? O, ito, nasa na yung video? Sa yung mga video nito? Hindi kasi ma-play yung video eh. O, magbasa na lang muna tayo ng mga komento. Ayan, never daw nagdrama at nagsinungaling. Naku po, ngayon namin sasabihin, nagdadrama ka lang tulpok. Di na crocodile tulpo, never again sa mga tulpo, hypocrite. Naku po, ha, gogo, Pia, Cayetano. Naku po. Focus ka lang sa maleta pambansang chismoso. Halaka. Assuming din si Tulpo hostage ka dyan. Never nagdrama yan si Viva Max. Sobrang tahimik nga yan pag nakawan sa flood control. Ang pag-uusapan mukhang may tinatago si Robos. Nako po. Isa rule ng confrontation. Huwag kang magsasalita ng laban sa taong wala dahil hindi niya maididepensa ang sarili niya. Duwag ang ganitong klaseng tao. Nako po. Grandstanding lang ang hinahanap. Nagkakagulo-gulo na ang Senado nang makapasok itong mga tulpo. Yabang dala sa Senado. Bahag naman ang buntot sa flood control. Huwag ka magpapasikat dyan, tulpok. O, tignan nyo mga komito, it's ne. At never ka din nag-iimbestiga sa flood control scandal. Kita nyo naman mga kababayan ko. Never nagpa-imbestiga sa flood control issue ang mga ito. Nako po, mga kababayan ko. Aray ko po. Aray ko po, mga kababayan. Aray ko po. Aray ko po. Aray ko po. Asan na ba yung video ni Erin Tuplok? Wala, hindi ma-play kasi. O. Tignan nyo ha. O, ayan mga kababayan ko. O, ituloy pa natin. Ano bang balita? Ito po. Tignan po natin ha. Talagang nangyari na. Talagang hindi na nire-respeto ng taong bayan itong mga tulpo brother na ito. Kasi nga, puro pasikat lang ang ginagawa. Naku po, mga kababayan ko. Sinasabi ko na sa inyo eh. Diba? Puro pagpapasikat. Wala namang ginagawang maayos sa trabaho ang mga ito. Napakatahimik. Tahimik pa sa mga tahimik kay Lito Lapid. Hindi man lang kayang idepensa ang flood control issue. Kasi nga, sila din yung mga nasangkot dito eh. Yan ang sinasabi ng mga Marines. Yung kapatid niya, may mga mali-malita na kinubra. Sino pang kakampihan ni Rapi Tulpok? Kundi yung kapatid niya na Bendalo. Am I right? Si Jumbonjing? Share. Sasabihin niya, kukuyugin niya or kwekwelyuhan niya. Di ba mga kababayan yan din, sinabi niya kay Manang Lenny, kay Kiko Pangilinan, pero ngayon magkakakampi ang mga ito. Mga Hestas Barabas, ginamit mo si Duterte. Puro ka idol ang mga Duterte, taga Davao ako, tubong Davao din ako. Ang yayabang na mga kabayo, lumaki na yung mga ulo, kasi nga, nako, nakita ko ito sa Senado eh. Puro forma lang mga kababayan eh. Puro iyakin lang, puro pagdadrama lang ginagawa. Ngayon, nasupalpal ni Pia ngayon. May sakit pala si Senator Alan Cayetano. Ano gusto mo? Kahit may sakit? Pinuntahan ng mga staff ko, hindi ko makita, hindi pinipirmahan, hino-hostage yung mga papeles. Nako mga tuplok, hindi na kayo mananalo sa 2028. Yan ang sabi ni Ferdinand Topacio ng Shangri-La. Nanonood kay The Wonder habang nagkakape. Nakakabwisit ang mga tuplok na yan. Ang sabi, initiative pending referrals to the order of business. Under resolution number PSR number 547, introduced by Senator Amy Marcos, and PS resolution number 571, introduced by Senator Rafi Tulfo, with the consent of the body, I move that PS resolution number 547 and 571, together with PS resolution number 541, titled Resolution Directing the Senate Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change to conduct an inquiry in aid of legislation into the nationwide practice of illegal wastewater discharge
improper septic waste disposal be included and taken up in the hearing of the Committee on the Environment and Natural Resources and Climate Change to be held this Friday, August 14, 2026. This is without prejudice to the referral to be made on all other measures in the proper time. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leader is hereby approved. And in the like manner, Mr. President, in relation to PS Resolution number O ayan mga kababayan ko, ano pang sinasabi ng mga komento? Nanggigigil yung mga komento dito eh. Huwag ka nang magpasikat dyan, tulpok. O tingnan nyo mga kababayan ko. Ito yung mga sinasabi. Hoy Rafi, sa totoo lang, maigi pa si Lito, lapid tahimik, ikaw ngak-ngak ng ngak-ngak. Wala namang sustansya, o kita nyo. Imbes na irespeto ito, ayun, pinuputakti ng ano. Grabe, uutang ng 1.7 trillion. Pilipinas, posibleng umutang ng 1.7 trillion sa 2027. Hala ka, puro utang na, wala. Okay lang sana umutang mga kababayan si BBM. Eto, tignan nyo ha. Okay lang sana umutang si BBM pero wala eh. Walang nakikita na maganda sa mga inuutang niya. Tignan nyo mga kababayan ko. 7.2 trillion pesos ang panukalang budget na nakalagay sa National Expenditure Program o NEP para sa taong 2027. Pero hindi lahat ng halagang ito ay inaasahang aktual na may didisburse sa loob ng isang taon. Ayon kay Department of Budget and Management, Acting Secretary Kim Robert De Leon, batay sa kanilang kalkulasyon, nasa 6.9 trillion pesos ang aktual na disbursement o mailalabas ang gobyerno para sa taong 2027. Samantala, nasa 5.2 trillion pesos lamang ang inaasahang magiging kabuuang kita ng pamahalaan. Dahil dito, magkakaroon ng 1.7 trillion pesos na budget deficit o kakulangan sa pondo na planong tugunan ng gobyerno sa pamamagitan ng pangungutang. Eh kasi nga kaya nagkaka-deficit mga kababayan, ang pera natin binubulsa. Kita nyo naman yung flood control issue, 1 trillion. Paano nila ginatasan ng taong bayan? Kinurakot nila sa pamamagitan ng mga ghost project at substandard na mga proyekto sa flood control kaya nagkabaha-baha tayo. Nung panahon ni Tatay Digong magkabahaman pero minuto lang wala na. Hindi talaga umaabot ng hanggang tuhod ang baha noon. Pati sa Metro Manila kasi nga araw-araw naglilinis yung mga DPWH sa pamamagitan ng bilyar na senador ngayon. Intact kasi ngayon mga kababayan, intact kasi noon mga kababayan talagang nagtatrabaho. Eh ngayon, may makita ka ba na ginagawa nila? Nagdidiklag sila ng mga baradong kanal sa panahon ng baha tapos yung tubig sinipsip inilagay dun din sa ilog. Ay nako po mga kababayan, mapapamura ka na lang. Kaya ang kaukulang resulting budget deficit ay 1.7 trillion which will be financed through borrowings. This is equivalent to almost 25% of the total program disbursements of the government. And it Grabe mga kababayan, ang kakapal din ng mga mukha nila, no? Wala nang ang nakikitang mga project. Puro nakaw ang nangyayari. Puro ghost project. Tignan nyo mga kababayan. Yung pinagyaban ng 5,500 na flood control, pati yung Araneta na project na nilaanan ng 500 million, anong nangyari? Hanggang mata ang hanggang mata ang baha. Sinasabi niya yon, pumunta na ng San Juan River. Humuhupa na ang baha. Anong humuhupa hanggang ngayon? Baha dyan. Ako po mga kababayan, manggigigil talaga. Puro utang-utang. Walang nang itatay yung mga project dito. Puro bulsa. 2 taon na lang pero uutang na naman. Itong borrowings naman natin, consistently it's a mix between foreign and domestic borrowing. Ayon sa kalihim, mananatiling magkahalo ang domestic at foreign borrowing ng bansa. Ngunit inaasahan na mas malaki ang bahagi ng domestic borrowing. As of June 2026, umabot na sa higit 19 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas. Samantala, higit 10.77 billion pesos naman ang panukalang confidential at intelligence funds na nakapaloob sa 2027 budget proposal.
Ayon sa DBM, 4.368 billion pesos dito ang confidential funds, habang 6.405 billion pesos naman ang intelligence funds. Mas mababa ito ng 8.8% kumpara sa 11.818 billion pesos na confidential at intelligence funds na naaprubahan sa 2026 General Appropriations Act o GAA. O ayan mga kababayan ko, ano ko, dagdag utang na naman, dagdag corruption na naman ito mga kababayan. Okay lang sanang umutang basta may nakikita di ba? Taong bayan na naman ang magbabayad. Naku po mga kababayan, shoutout sa inyong lahat. Nakakagalit po ito. Tapos ikukulong nyo si Marcoleta. Yung mga witness sa flood control, kinukulong nyo, tapos kayo yung mga totoong nagnakaw, nagsasaya. Lumipat lang ng partido, wala ng kaso. Pero si Marcoleta nagdurusa. For transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines, mga kababayan. Shoutout sa inyong lahat, Ma'am Mirna Ora, Ma'am Lukisip, Sir Gaspar Beltran, JJ, at sa lahat po, Ma'am Imelda Facon ng Palawan, mabuhay po kayo at salamat po sa pag-like at pag-share sa video ito. Salamat.